lang. Mamaya na lang. Pag alis nyo, alis po. Hindi po, hanggat nandito po kami. Kailangan maklear po yan. Tsaka hindi naman po ako sa gabal eh. Ayan o, malayo ako sa hinalo ni Sir Gabriel Go. Sa barangay ka ba? Oo, extra ko ng barangay. Hi everyone! May mga iilang taga-barangay na akala mo ay sila ng may-ari ng kanilang lugar dahil nagtatayo sila ng tindahan at tambayan sa mga bangketa na daanan sana ng mga tao. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go dito sa taga-barangay na may-ari ng tindahan sa bangketa. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video nang merong maangas na taga-barangay na tila ayaw alisin ang kanyang tindahan sa bangketa. Ito. Lampas naman ako, sir. Lampas naman ako sa ano. Wala namang problema sa akin, sir. Sabi ko, Pag-alis na nga lang. oo nga, sa ano, alisin ko na lang bukas, sir. Bakit bukas pa? Ba't hindi ngayon? Mamaya na lang. Mamaya na lang. Pag alis nyo, alisin ko. Hindi po, hanggat nandito po kami. Kailangan maklear po yan. Lampas naman ako eh. Saka inaano ako ni sir man, sir. Sa barangay ka ba? Oo. Extra ko ng barangay. Ikaw ang exo tapos ikaw pa ang ganun. Hindi naman ako istorbo sila eh. At saka labas na ako sa ano nyo. Kailangan ang alisin, kailangan klaro. Hindi po ba kayo na-briefing ni chairman? Aware naman po si chairman. Dito ay tumalikod na si Boy Angas at tila nakikipagmatigasan na hindi alisin ang kanyang tindahan. Kita ngayon, kung ayaw mo ikaw mag-alis. Sige, tikitan nyo na yan. Nilinaw naman ni Sir Gabriel Go na bangketa ang kinatatayuan ng tindahan nitong maangas sa taga-barangay. Well, supposedly, since considering this is a sidewalk, plus meron tayong syempre upcoming preparation for the traslasyon, we have to make sure na clear lahat to. Kasi syempre yung bangketa, gagamitin ng taong bayan, dadaan yung traslasyon. So baka mamaya madamage yung mga properties nila, sabihin tayo pa hindi natin sila winarningan. But then again, since nagpakilala naman po siya na XO, a few days ago pa lang dapat alam na nila kung ano dapat yung mga kailangan tanggalin. So we're asking them to remove it. Pero kung talagang ayaw nilang tanggalin, we have no choice. We will apprehend and we will tow them. Tulad po niyan, kina-question nga natin, ginagamit nila without any identification, walang MB file, walang plate number, sa kanya po mismo nang galing, tinanggal po niya. Tila gumawa naman ng dahilan etong maangas na taga-barangay upang makalusot dahil abutan daw ng illegal ang lugar na iyon. Hindi ano kasi ito, bali pinag-aabutan ng ito. Maraming nangyayari kasi dito. May mga nagdidil na rito kaya may mga gumagamit ng At saka may nangyayari dito ng mga krimen. Kaya sabi ni chairman, diyan ka na lang muna. Nilagay niya ako rito para bantayan tong area na ito. Saka hindi naman po ako sa gabal eh. Ayan o, malayo ako sa hinano ni Sir Gabriel Go. Hindi ako sa gabal, sir. Kung ano na lang, mamaya alisin ko na lang po. Para ano, hindi naman ako sa gabal dyan eh. Para puwersahin ako ni Sir Gabriel Go. Oh, di ba? Tingnan nyo nga itong area. Dito ako humahanga kay Sir Gabriel Go dahil sa kanyang talino at pasensya na ipaintindi sa ating mga kababayan na mali ang kanilang ginagawa. Huwag nyo naman gibay kasi lampas po ako eh. Lang. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, ba't ka kasi umiinit agad ang ulo mo, nagagalit ka, Hindi naman ako kasi sir, Uminahon mga ka tao muna. nyo eh. Kaya nga sabi ko, wait lang, di ba? Sinabi ko sana saglit lang. Oo. Uminahon ka kasi muna. Oo nga. Ang problema kasi sa inyo, ilang araw na kayo napagsabi, alam nyo naman. Hindi po ako na-briefing kasi ano po, Gano'n ka ito na lang pong gawin natin kasi sir, para malaman nito to. Nilagay ako ng chairman bulik dito. Okay. Kasi may mga nangyayaring krimen dito, tsaka may mga nagabutan ng droga rito. Kailan ka pa, EXO? Matagal na ho. Matagal na ako. Alam ko po ito. Pero kaya nga nilagay ako ng chairman dito dahil may mga nangyayaring krimen dito. Nadiskubre naman ni Sir Gabriel Go na tindahan pala ito at hindi naman outpost ng barangay. Kaya napagtanto ng maangas na taga-barangay na mali pala siya. Minsan may mga nagabutan ng rito. Sabi ni chairman, diyan ka na lang muna para matigil yung mga nangyayari dyan. Tindahan lang to sir. Oo, Tindahan. tindahan. So dapat outpost.
Hindi naman po ako pwede maglagay na outpost dito kasi pangsamantala ko nilalagay ni chairman dito. Hindi kami pwede maglagay na outpost dito kasi sa piyate ito, itong lupa. Yun nga, kaya nga sinasabi sa inyo, alisin natin. Dahil sa galing ni Sir Gabriel Go, sa pakikipag-usap, ay aalisin na lang daw nitong taga-barangay ang tindahan at bukas ay wala na daw ito. Oo nga, ako na lang po mag-alis. Promise po sa inyo, sir. Bukas pagbalik ko, wala na. Okay po. Oh, ito, Sige pero po. ito, pwede ngayon na. Yung sidecar? Yes, lahat. Itong motor, akin yan, sir. Oh, sige, pakialis na po. Bukas pagbalik ko, pag andyan yan, ako mag-aalis, ha? Oh, sige po, sir. Walang Usapan problema. maayos yan, ha? Oo, okay, Oh, sige, sir. pakialis mo na ito ngayon. Yung walang driver, kunin nyo na. Walang Ito sa akin, akin yan. Saka yung sidecar, akin yan. At sa huli, ay nagawan ito ng solusyon ni Sir Gabriel Go sa makatao at mapayapang pamamaraan. Isa itong patunay na si Sir Gabriel Go talaga ay isang leader na pwedeng mamuno sa ating bansa. Yes, tinikita po natin, especially yung isang trike po doon na hindi naman po nila kiniklaim at wala naman pong lumutang na may-ari. So we towed yung trike na yon. Other than that naman po, yung structure niya doon, pinag-usapan naman po namin, we're giving him until tomorrow. Once na nandiyan pa rin po yan bukas, we have no choice but we have to remove it. And it's also a reminder na rin, no? Sinasabi niya malawak po yung bangketa, hindi naman po nakaharang. Then again, the keyword is there already, bangketa pa rin po yan. Tignan naman natin itong rider na tinanggal ang side mirror habang bumibiyahe. Kaya po kayo hinuli ni Sir Gabriel Go ay upang magniligtas ang inyong biyahe. Dahil kung hindi mo ito gagamitin, ay pwede kayong magkabanggaan ng ibang sasakyan kung lilipat ka ng linya. Nagumpisa ang video nang mahuli ang rider na wala itong side mirror. Kuya, anong delivery ka? Bakit ganun? Wala kang side mirror, mali yung helmet mo, nakatsinelas ka, overloading ka pa. Pa lang po ako kasi sir, paano pa lang po ako, papalit lang po ako. Kaya nga, pero bakit walang side mirror yung motor mo? Kakatanggal ko lang po, nasira ako kasi hindi. Kakaalis ko lang. Kabit mo, andyan? Sige, Kaso po, ang mahirap kasi, mahirap break. kahit na, hindi ka rin makakalis ng walang side mirror. Sige, Tapos nakatsinelas ka pa. Wala ka bang helmet? meron po, andun taga dyan pa. Oo. Kung meron kang helmet, nagdi-deliver ka, dapat sinusuot mo, hindi pang bisikleta. Diyan na po boss, May lisensya ba? meron po. Saan? At sa portal may ano. Hindi, dito po kasi. Ha? Tinanggal ko kasi. Tinanggal ko po. Babalik. Papakabit ko rin yung side mirror eh. Ano bang meron? Ba't nyo tinatanggal ang side mirror? Oh, para di ka mahirapan. Oh. Dito ay ipinakabit ni Sir Gabriel Go ang side mirror ng rider upang makita ng rider ang sasakyan sa kaliwa at sa kanan niyang bahagi. Asa yung side mirror mo? Oh, kabit mo. Ray, tanong mo nga, Ray. Nutshell. Kita ko ng resto. Nutshell. Tapos ano? Footwear. Sige, kabit mo. Wala ko po kasi ang ano sir. Da. Mas matulin ba pag walang side mirror? Mas matulin sa disgrasya. Dahil di mo makikita yung likod mo sa kaliwat kanan mo eh. Sinabi naman ng rider na sira ang side mirror kaya hindi ito nakakabit. Pero nakita ni Sir Gabriel Go na ayos naman ito. Ayos naman eh. Hindi naman sira eh. Hindi po na ano lang po yung tornilyo. Wala po kasi. Luwagan mo kasi dito muna. May tools ka naman eh. Ito ang luluwagan mo. Paano mo nakikita yung gilid mo nung wala kang side mirror? Kuya? Paano mo nakikita yung gilid nung wala kang side mirror pa? Lingon-lingon. Alam mo bang mas delikado yon? Kasi nakamotor ka, dapat ang vision mo diretso, di ba? Ang side mirror, titingin ka para makita mo yung gilid, para hindi ka na lumingon ng lumingon. Sa huli ay pinayuhan ni Sir Gabriel Go na huwag punuin ang motor dahil delikado ito at posibleng mawalan ng balanse ang rider. Sa susunod pa magdi-deliver ka, wag sobrang puno ha.
Overloading yan. Delikado rin. Kasi labas sa warehouse po, wala po kami magagawa eh. Dami niyan. Kailangan po trabaho. At yan po ang magaling na trabaho na ginawa ni Sir Gabriel Go upang maging maayos ang ating kalsada. Ang trabaho na ni Sir Gabriel Go yata ang pinakamahirap na trabaho sa gobyerno. Bukod sa stress at banta sa kanyang buhay, ay kailangan pa niyang ipaintindi ang maling gawain ng ating kababayan upang maitama ito. Huwag po sana kayong magsasawa, Sir Gabriel Go, dahil isa po kayo sa natitirang pag-asa ng ating bansang Pilipinas at ng bawat Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.